Okay, game. So, dito na tayo sa part 2, kasunod. So, medyo mahaba rin to tsaka mas mahirap, kaya intindihin natin. Okay, pakiusap. So, una, mapapansin nyo dito, inequalities tayo pala. So, ano yung mga inequalities na yan? Hindi na siya equal sign yung makikita nyo dito. Ano na siya? Greater than, less than, greater than or equal, less than or equal. Yun na. Okay? So, try natin. Ganun pa rin naman siya. Yun nga lang, may konting changes. 'Di ba? So, eto, basic pa to. So, una, mapapansin natin dito, ano yung sinabi ni Sir? Kapag isa lang yung isang fraction lang yung nasa magkabilang side, pwede mong i-cross multiply. Yun nga lang, pagka ganito, hindi mo pwedeng i-cross multiply. 'Di ba? So, ano yung sinabi kong gagawin natin dyan? LCD. Ano LCD ng 5 tsaka 2? Least common denominator. So, pwedeng pag-multiply mo na lang sila. 5 tsaka 2, edi 10. Pero yun talaga, ano ba yung LCD na yan? Yung 5, 10, 15, si 2 naman, 2, 6, 8, 10. Saan sila nag-meet? Sa 10. Yun eh. LCD ko na re-recall nyo pa. So, paano yung gagawin? Divide mo sa numerator, multiply mo sa, divide mo sa denominator, multiply mo sa numerator. So, 10 divided by 5, 2. So, magiging 2 times 2x. Yung nasa taas niya. Diba? Kasi, divide sa denominator, multiply sa nasa taas. 10 divided by 2. So, 5. Tama? So, magiging plus 5 times 3x minus 1 greater than 9. Gawin natin yung operation. 2 times 2x is 4x plus 5 times 3x, 15x. 5 times negative 1, negative negative 5 greater than 9 all over 10. Next, dito ka na pwede mag cross multiply, or kailangan mo talagang i-cancel si 10 kasi nandito siya sa mga may x si x nga yung hinahanap natin, 'di ba? So, para ma-cancel yan, multiply both sides by 10. So, cancel, magiging 4x plus 15x minus 5 greater than 9 times 10, 90. So, combine like terms na lang tayo. Ito, lipat mo sa kabila. So, magiging negative, magiging positive. So, 90 plus 5, 95. Tama? 4x plus 15x, 19x. Sino lang ulit tinahanap natin? Si x. So, divide mo dapat si 19. Sarili. So, x is greater than 95 divided by 19. 95 divided by 19. Sige, isolve. 95 divided by 19 is 5. Okay? So, yan na ba yung sagot? Yan na. Kagaya lang din ba siya nung kanina? Almost. Kasi, na-cancel natin yung mga equation. Wala siyang x sa baba. Pag may x sa baba, doon tayo magkakaproblema. Okay? Kagaya neto. Yan, kagaya nito. Dito tayo magkakaproblema. Mapapansin nyo, pagka ganyang may x sa baba, iba na yung gagawin natin. Okay? Una, first step natin, dapat maging 0 yung right side. So, dapat itong si 4, ilipat mo dito sa kabila. So, magiging x plus 2 all over x minus 4. All over 1 less than 0. Ano na gagawin mo dyan? Common LCD nila? X times 1, edi x. X divided by x, 1. Times mo sa nasa taas, edi x plus 2 pa rin. X divided by 1, edi x. Times negative 4, edi nagiging negative 4x.
greater than 0. Diba? So, pag sinolve mo yan, magiging ano na yan? So, x minus 4x magiging 3x. So, magiging 2 minus 3x all over x greater than 0. Next, ano yung next step natin? Step number 2 natin. Find the 0 of the numerator and denominator. So, ano yung find the 0? Simple lang. Gawin mo lang 2 minus 3x is equals to 0. X is equals to 0. Yan lang. Ano ibig sabihin nun? Iisip ka ng number para maging 0 si denominator. So, ito basic. Para maging 0 si x, edi gawin mo siyang 0. Dito naman, para maging 0 to, magiging negative 3x all over, lipat mo to sa kabila, magiging negative 2, negative 3, negative 3. So, x is equals to, o parehas negative, magiging 2/3. Okay? So, ano ngayon yung gagawin mo dyan? Ang gagawin mo dyan, third step natin, nakuha mo na yung 0, gawa ka na ng number line. So, ano yung number line natin? Yung ganire. So, nasan si x0? Eto. I'm sorry. Nasan si 2/3? Palagay mong nandito si 2/3. So, ayan na yun. Okay? Ngayon, ang gagawin mo is to test. Magte-test ka na. Totoo kaya na eto, syempre, so 0 to, 'di ba? 0 to. Ano yung mga number papunta dito sa sa left side? So negative 1, negative 2, 'di ba? Yan. So eto sa right side naman. So 1, 1/3, 'di ba? 2, 3, yan, 'di ba? So try natin. So, ano yung gagawin natin dyan? Ite-test natin kung may value ba talaga si x dito sa side na to, tsaka sa side na to. So, try natin. So, una, ang Q dyan, gamitin mo yung pinakamadaling number. Ano pinakamadaling number dito? Ito, negative 1. So, try natin. Sa substitute mo lang naman dito. So, dito, substitute natin. So, negative 1 plus 2 all over negative 1 is greater than 4. Is less than 4. So, negative 1 plus 2, positive 1, minus 1, less than 4. So, 1 divided by negative 1, magiging negative 1. So, ano to? True ba to or false? True ba to or false? Na si 4 daw ay mas malaki kaysa kanya negative 1. So, ibig sabihin, true. Diba? So, true tayo dito. So, ibig sabihin, may value talaga si x sa side na to. Sa side na to, may value talaga si x. Try naman natin dito. So, pinakamalapit na value is, pwede ka naman kumuha ng kahit anong value na gusto mo eh. Pwedeng 0.1. Try natin. So, 0.1 plus 2 all over 0.1 less than 4. So, 2.1 all over 0.1 less than 4. Calculate mo na lang yan. 2.1 divided by 0.1 magiging 21. Greater than, less than 4. True ba to? Mas malaki si 4 kaysa sa 21? Hindi. So, ibig sabihin, mali yan. False. Mali. False. So, natin, false. Next, etong side naman na to. So, syempre, kukunin mo si 1. Di ba? Pinakamadali. So, substitute lang natin. 1 plus 2
all over 1 less than 4. So 1 plus 2, 3, greater than 4. 3 divided by 1 is 3. So tama ba to? True. Okay? So mapapansin nyo dito, wala naman tong equal sign. So hindi natin kailangang isolve to. Pag sinolve natin to, x is equals to 0, undefined. Diba? Pag ito, sinolve natin 2/3, nilagay mo dito sa isang side na to or sa taas, magsi-0. So 0 less than 0 is incorrect, 'di ba? So hindi na natin to kailangang i-solve. Sa susunod kailangan nating i-solve. So ano ibig sabihin niyan? So ang value natin, paano yan isusulat? Grade 11, paano yan isusulat? So ito, negative infinity yan dire-diretso Kaya pag sinulat mo yan, negative infinity, comma, comma 0. So, ano ibig sabihin yan? X is less than 0. So, lahat ng 0, pababa, tama yon. Kasama ba si 0? Hindi. Kaya naka-parenthesis na sign. 'Di ba? Yung kabila naman, kasi ito ginawa natin, 'di ba, na equation. Itong kabilang side naman gawa natin na equation. Ito nagawa na natin, itong kabilang side naman. Yung kabilang side, so ano to? 2/3 tapos positive infinity. So nagsimula ka sa 2/3, comma, dire-diretso hanggang positive infinity. So ano ibig sabihin niyan? X is greater than 2/3. Tama. So, x, hanggang dire-diretso yan, tama. Kasama ba si 2/3? Hindi. So, lagyan mo na lang ng union. 'Di ba? Lagyan mo na lang ng union. Ito naman, pag pinagsama mo to, magiging ano yan? Magiging, tawag dito, x is greater than 0, x is less than 0, but greater than 2/3. Yan yung pagsinulat mo. So ano yung mga final answer? Pwedeng ito, pwedeng ito. Mahirap ba? Yes, mahirap. Kaya pansin nyo, mahaba yung video. Na-explain ko ng maigi sa inyo. So pwedeng ulit-ulitin. Ulitin lang natin yung paano yung ginawa natin. Una, kailangan maging 0 yung right side. Kaya inequate natin, nilipat natin lahat sa kabilang side. Next, find the 0. Kinuha natin yung mga 0 na ito. Kaya yan yung lumabas. 0 tsaka 2/3. Next, gawan mo sila ng number line. Si 0 tsaka si 2/3. Siyempre, i-analyze mo yung number line mo. So, ilang portion meron yung number line mo? 1, 2, 3. So, 3 test yung gagawin mo. Ayun magte-test ka na. Paano ka magte-test? Kukuha ka lang ng pinakamadaling number dun sa portion na yon. And then, substitute mo dito sa given. 'Di ba? Kuha ka lang pinakamadaling number, substitute mo sa given. Ang Q dyan, grade 11, sa pagtetest, huwag na kayo magpakahirap, mag-calcu na kayo kung makakapag-calcu kayo kasi pwede naman. Okay? So, next, try natin yung iba. Ito medyo mahirap to, kaya lampasan muna natin. Siglit Paano yung sunod ko to? Eto kasi, sabihin nyo baka niloloko kayo. Eto kasi, paano mo isosolve yan? Magiging ganyan yan. So, factor mo yan, magiging 2x minus 7, 2x minus 7 all over 2x minus 6. So, ilang test magagawa mo dyan? Plus pa pala to, diba? Ilang portion yung hatiin mo yung number line? 1, 2, 3. Ilang test yung gagawin mo? 1, 2, 3, 4. May equal sign yan. Kasama to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na test yung gagawin mo bago mo ito masolve. Kaya dito muna tayo sa medyo mas madali. Okay? Ano yung sinabi ko kanina? Dapat tawag dito, dapat 0 yung kabilang side. So ito tama na siya, 0 na siya. Ang gagawin mo na lang, pag-isahin mo na lang tong term na to. So magiging
x plus 1 to. 'Di ba? Isasama natin si negative 1. So, 1 lang naman din yan. Kaya ang LCD nila, x plus 1 din. So, try na natin. Divide mo sa denominator, multiply mo sa numerator. X plus 1 divided by x plus 1, 1. Kaya magiging 2x. X plus 1 divided by 1, x plus 1 pa rin. Times negative 1, magiging negative x plus 1. Less than or greater than equal to 0. Solve natin. 2x minus x. Distribute mo to, minus 1 all over x plus 1. So, magiging 2x minus x, x minus 1, x plus 1. Oh, basic. Next, hanapin mo yung 0. Ano yung magiging 0 niyan? X minus 1 is equals to 0. X plus 1 is equals to 0. Diba? Kailangan maging 0 yung numerator tsaka denominator. So, magiging x is equals to 1, x is equals to negative 1. So, dito, pag gumawa ka ng number line, eto si 0, so, eto si negative 1, eto si 1. Ang gagawan mo lang, yan. So, ilang test yung magagawa mo? 3 lang. Or 5 dahil kasama to eh. Diba? Try na natin. So, eto si x is equals to negative 1. X is equals to 1. Ano to? X is less than, pababa. Less than negative 1. Diba? So, eto is, paano to isulat? Negative 1. Ayan. Ito, x is greater than 1. So, try natin. So, dito, pinakamadali is yung kasunod, negative 2. Test natin siya sa negative 2. So, try na natin. So, negative 2 times 2 all over negative 2 plus 1 minus 1, 0. So, 2 negative 2, negative 4. Plus, negative 2 plus 1, negative 1. Tama? Minus 1. So, negative 4 divided by negative 1, magiging positive 4. Minus 1. Diba? So, ano ibig sabihin nun? 4 minus 1 is 3. O, tama ba to? 3 is greater than or equal to 0. Tama. So, ibig sabihin, true. Okay? Next, try natin. Substitute natin si x minus 1. So, magiging, dito pa lang sa baba, negative 1 plus 1, magiging undefined na kagad. So, ito ay false. Ito ay false. Ito ay true. Diba? So, next. Try naman natin tong si 0. So, 2 times 0, 0 plus 1, minus 1, greater than 0. So, ito, 0 to, diba? Cancel mo na to kasi 0 na yung So, maging 0 minus 1, greater than 0. Negative 1, 0. Mas malaki ba si negative 1 kaysa kay 0? Hindi. Ibig sabihin, false. False. Diba? Next, eto naman. Try natin si x is equals to 1. So, 2 times 1, 1 plus 1 minus 1 greater than equal to 0. 2 times 1, 2. 1 plus 1, 2. Minus 1, greater than 0. 2 divided by 2, 1. 1 minus 1, 0. Ang mapapansin mo dyan sa sign, ayan ulitin ko 2 times 1 is 2. 1 plus 1 is 2. 2 divided by 2, 1. So, ito yung negative 1. 1 minus 1 is 0. Mapapansin mo dyan, ang sign natin, greater than or equal. May equal na. So, is 0 greater than or equal to 0? Yes. So, ibig sabihin, true.
Lagay natin, true. Diba? Next. So, eto na, last na. So, negative 1, try naman natin si 2. Diba? So, wala na ako susulatan ah. Try natin si 2. So, 2 times 2 all over 2 plus 1 minus 1 greater than equal to 0. 2 times 2 is 4 over 3 minus 1. So, 4 divided by 3, pag kinalculate mo yan, magiging ano yan magiging, tama ba tayo? Tama to, true to. So, magiging 4 divided by 3, magiging ano yan, 1.33 minus 1 greater than equal to 0. 1.33 minus 1 magiging 0.33. Mas malaki ba si 0.33 kaysa kay 0? Yes. So, ibig sabihin, true. True. Diba? So, paano na ngayon natin solve yan? So, ibig sabihin, ito yung true natin, diba? So, ibig sabihin yan, tawag dito, ibig sabihin yan, x is less than negative 1. Tama? So, x is less than negative 1. Negative 1 to eh. Diba? Ito yung true natin, tsaka ito. Diba? Yung kabilang side, x is greater than or equal, kasama kasi itong si negative 1 eh, to 1. Diba? Pag ginawa natin to, magsisimula ka sa negative 1, pababa sa negative infinity. Tama? Negative 1 tapos negative infinity. Dito naman, magsisimula ka kay 1, positive infinity. Ano lang yung pinagkaiba nito? Kasama na si 1 sa equation. Kasama na siya. 'Di ba? Nga pala pag ganyan, kasama. Kapag bilog na ganyan, hindi kasama. So, paano na mangyayari diyan? Pag kasama siya, hindi na parenthesis. Bracket na yung ilalagay. 'Di ba? So, pwedeng lagyan mo na lang ng union. Ito, pag pinagsama, negative 1, x. Pag binasa yan, x is less than negative 1, but greater than or equal to 1. Diba? Ano final answer? Ito or ito. Diba? So, madali na ba yan? Madali. Medyo mahirap, diba? Pero at least na-discuss ko sa inyo ng maayos to. Dalawang example. So, ayun. So, ito, ang sagot dyan, kayo naman ang mag-try. Ang sagot dyan is, ang tama ay, ayan. So, negative 1 is negative infinity. Tapos, 0 and 2. Yan yung sagot dyan. Ano ibig sabihin yan? Ayun, negative 1, negative infinity. Tapos 0, 2. Yan yung sagot. From 0 to 2. Diba? Eh yung isa, ano yung sagot doon sa isa? Yung sa mahirap. Kasi hindi na naman natin madidiscuss dito lahat. Sana naiintindihan nyo. Ang sagot dito sa isa, ang sagot dyan, sabi dito, 7 to positive infinity. Tsaka, union with negative 7 over 2, 3. Pag sinolve nyo. Okay? So, pero ito sulit na kayo dito sa dalawang example natin. Diba? Pag may tanong dito sa exercise, so ito solve for the value of x lang, magtanong lang. Okay? Ay, mahirap ba dito? Tsaka na natin i-check. Pero, ayun lang. So, pasensya na mahaba yung video. Mahirap na naman yung lesson. Pero,
sure ako na-explain ko naman sa inyo maigi. Okay? So, yun lang. Lunchtime na. So, maraming salamat. Sorry na late ako kasi mahirap yung topic. Naghanap ako ng medyo madaling example. Kaya, ayun. So, pasensya na and salamat. God bless. Grade 11.